D. Source. Doing my job, doing my job, doing my job, doing my job, doing my. Okay, magandang araw. Kasama ko po ngayon si Nonito Donaire Sr. Kuya, kamusta po? Mabuti naman din. Magandang hapon sa lahat. Ang balitang pinananabikan ng lahat ng fans ng boxing, ang pagbabati nyo ng inyong anak na si Nonito Donaire Jr. at pati na rin ng kanyang asawang si Rachel. Kwento nyo po sa atin kung ano nangyari dyan. Una sa lahat din, magpapasalamat ako sa lahat ng mga kamag-anak ko at mga kaibigan at mga fans ni Junjun na matapos na ang sigalot sa aming pamilya. Kasi marami lang nadadamay. Nagpapasalamat ako sa kanilang mga nanalangin. Kasi Opo. natapos na nga. Yan ang una kong konsayo, yung mga at saka nagpapasalamat ako kay Rachel na siya ang umanap ng daan na magkabati kami ni Junjun. At saka, yun nga, na unang tawag niya sa akin tumawag sa akin ng mag-alas 12 ng gabi nung hindi ko nakalimutan nung pizza yun. Tumawag niya sa akin, hindi ko alam na kung siya nga pa yun. Nung marinig kong boses niya, medyo nabigla ako, akala ko kung ano ang sasabihin sa kanya. Akala ko nga iba ang dalang balita sa akin. Kaya medyo iba ang tema ng boses ko nung una kami magkausap. Opo. Pero nung ano naman yung sabi niya, kung gusto mo kausap si Junjun, sabi ko naman sa kanya, walang problema yan. Unang nabanggit namin yung mga dating problema. So sabi niya, kung gusto mo mag-usap tayo bukas, pwede pa mag-usap bukas. Sabi ko, walang problema sa akin dahil ito naman talaga matagal ko nang hinihintay din. Opo. Actually, kasi 'di ba nung weekend nakausap ko po kayo ni Glenn nung nag-commentate tayo dun sa fight ni Ana diyan sa may Richmond. At nung nag-usap tayo, katulad nga ng sabi nyo, gusto nyo lang na matapos na, 'di ba? Sabi nyo sa akin, gusto nyo lang na matigil na dahil syempre namimiss nyo na nga anak nyo 'di ba? Talaga din, mahirap may dinadala kang food sa dibdib. Hindi mabuti kung isang araw lang taon kong dinala yun, kaya ako rin ang nahihirapan. Saka alam ko rin na yun naman yung nahihirapan. Kaya kaso nga lang walang tumulay na kami mapagbati. Ang nangyayari kasi mga napasama sa ibang media na isip na ipagbatiin ginatungan. Kaya kabilang kampo naman ay ginatungan din. Kaya walang magandang napuntahan yung na supposed to be ay mapagbati ng maayos. Opo. Kaya nga yun nga po kaya nga nung kinontak ko sila Rachel, tapos nakausap ko rin si Glenn, yung anak niya si Glenn. Sabi ko sa kanila, ito, hindi ako gagawa ng interview, ganto ganyan, walang ito ngayon, pinakausapan lang din kasi ako ngayon nila Rachel na kausapin kayo para, 'di ba? Malabas ko ano talaga nangyari. Ayoko rin sana magsulat dito, pero at least, nung nagkausap nga, nakita ko naman na talagang pareho namang both sides na nasaktan lang Talagang kailangan lang talaga na makapagharap di ba? Okay, yun lang naman. Saka miscommunication lang talaga. Saka, siyempre, nung unang dating ni Rachel, saka hindi pa kaya gaano kaming nagkakilala. Kasi bigla-bigla ang kaya medyo may kunting hindi napagkakaintindihan sa both sides namin. Opo. Kaya hindi ko naman saklaw ang mga kung ano rin ang nila saka si Rachel baguhan din sa boxing. Kaya talagang may miscommunication kami doon. Pareha kami doon na medyo may pagkukulang sa isa't isa. Hindi ko rin namin na may pagkukulang ako, hindi ko rin namin na siyang may pagkukulang. Pareha kaming talagang malaking pagkukulang namin dalawa sa komunikasyon. At saka actually naniniwala ako dyan kasi nga both sides naman throughout this whole issue. Nandun ako sa gitna lang naman din ako. At saka kaya hindi na rin ako nagsulat dito sa drama mula noon pa. Dahil nakita ko na both sides okay Kumbaga, mabait kayong tao mula nung nag-usap pa tayo noon. Tapos sila Rachel din, nakita ko rin na may kabaitan sila. Kumbaga yung ma-get over lang kung paano talaga makapag-usap kasi nagkasakitan na nga, 'di ba? At Ano naman ang kailangan talaga? Yun lang talaga naman ang importante. So, yun nga, nung tinawagan kayo ni Rachel, actually, nagulat nga na tinawagan niya kayo kasi yung payo ko sa kanya, sabi ko, nako, baka wag mo muna siguro dapat tawagan si senior ngayon, palamigin mo muna onte, baka mag-usap kayo sa weekend, ganto ganyan,
Pero nagulat ako, tinawagan pala niya kayo doon at doon din eh. Anong nagulat kayo? Anong reaction niyo nung biglang tinawagan kayo ni Rachel? Yun nga, yung nasabi ko kanina, akala ko kung ano naman ang kasi alam kong may tanim din siyang konting galit sa akin kasi bawat isa sa amin ay nagsusulatan ng hindi magagandang maanghang na mga words, para kaya ang akala ko ay masama rin ang sasabihin niya sa akin ng gabing yun. Saka nakatulog na rin ako nung oras na yun, kaya humihingi ako ng paumanin sa kanya na medyo mataas ang boses sa kanya nun dahil wala pa nga biglaan kung how many na walang kibuan, puro batuhan lang ng masasamang salita. Yun nga, hindi ko nga akalain na ang dala niya palang sa akin ay para pagbatiin kami ni Junjun. At ang mataas din ang respeto sa inyo at bibigyan ko po kayo ng malaking credit dahil sa lahat ng naibato rin sa inyo, talagang nakuha nyo pa rin na magpakumaba at makipag-usap at patawarin na si Rachel tsaka si Junjun. At ang laking bagay nun, sir. Ang doon din ang magulang ay marunong. Kung ikaw ay talagang magulang na tumitingin ka rin sa iyong anak, ay walang paraan na hindi ka magpapakumbaba. Hindi mo na kailangan may masama pang mangyari bago ka magpapakumbaba. Opo. At ano po ang pakiramdam nyo ngayon na pagkatapos ng usapan, ano po ba napag-usapan nyo ni Junior nung una kayo nag-usap ulit? Paano ba yung conversation na yan? Ang lang naman kalimutan na ang lahat. Huwag na lang anuhin natin kung ano pang nangyari. Ang na lang natin magkanoan kami bawat isa sa amin na pawiin na lang yung mga sinabi namin masasama noon. Binabawi ko rin sa kanya yung mga sinasabi niyang masama sa akin. Yun lang naman. Kasi, ano pa bang, mag-ama kami, anak ko na rin si Rachel, hindi ko, pamilya ko na rin yan siya. Opo. Mag-asawa na yan. Kaya, madali lang naman, at saka sa aking pagkatao, Dennis, hindi ako, yung parang matigas na, mahal na mahal ko mga anak ko, lalo na itong mga manugang ngayon na, yung mga nasa bahay ngayon na mahal nila ako, nakikita nila ako parang naghihirap nung hindi kami nagbabati ni Junjun. Opo. Laging malungkot. Ngayon, ang loob ko talagang first time na nakatulog ko ng mahimbing kagabi na walang pakiramdam na may sa isipan mo may iniisip kang iba. Opo. Tapos sa puso mo ay talagang masikip. Opo. Iba ang pakiramdam na wala kang sama ng loob. O nga po, pati nga po yung anak niya si Glenn nung tumawag sa akin kagabi, nagdadrive ako galing sa UFC, may laban kasi doon. Si Glenn tuwan-tuwa eh. Baga kulang na lang, parang tumalon siya sa labas ng telepono, tuwan-tuwa siya na, yun nga, ayos na, nakapag-usap na si Daddy at saka si Junior, ganyan, tuwan-tuwa siya, at saka ganyan din nga po sinabi niya. So, itong balitang to, hindi lang magandang balita para sa inyo, pati rin sa lahat ng tao na nagmamahal sa inyo, nagmamahal kay Junior, at mga nagmamahal sa Philippine boxing. Ito nga ang ko nga dahil marami nang nadamay, yung fans niya at saka yung mga nakakilala sa akin, mga pinsan ko na pumanik sa akin na magpapasalamat ako sa kanila na yung mga suporta, pero hindi ko rin na siyempre nagkasakitan ng salita doon tungkol sa mga magulang ni Rachel, saka kina Junior at Rachel. So, sana humihingi ako ng paumanin sa mga nagsalita o nagsulat ng hindi maayos. Ako mismo ang humihingi ng paumanin para sa kanila. Okay lang po yun. All's well that ends well, tsaka lahat naman ng mga bagay na yan. Siyempre, simula pa lang to, behind the scenes, unti-unting maayos at magiging mabuti to. At least, ang importante, lahat naman nangyari, wala na sa media, talagang behind closed doors na, at saka pwede na lang uli kayong makamove on at mapagbuti. Kasi yung training career nyo, isa pa yan. Yan ang nakakalimutan ng mga tao. Kung wala kayo, hindi magcha-champion yan si Junior. Akin naman, hindi ko naman inaano ko yung basta akin lang hindi ko naman talaga maging trainer, pero at least yung pagsisikap ko pala nagbunga. So hopefully na itong ang kuya na naman ang susunod, siguro wala na akong hahangarin pa, huhingin pa sa Diyos na kundi pag napa-champion ko itong isang anak kong parang yung achievement ko talagang sagad-sagad na para sa isang ordinaryong trainer. Wow, o nga po balita